Masayahing pamilya ang meron si Norilyn. Ikaw? Mabuti naman, matalino pa rin. Ikaw naman, kamusta? Mabuti naman, nag-aaral kayo ng mabuti. O naman, para sa'yo. Ikaw talaga kahit kailan, ayusin yung pag-aaral mo ha, kailangan makatapos ka. So, tara, kumain tayo mga anak. Kami Ba kayo nagugutom? Tara, kumain tayo. Ganyan sila kasaya kapag kumpleto ang pamilya nila. Na hindi inaasahan may masamang nangyari sa kanilang ina. Ano yan, Teo? Wala na si Mama. Di paano tayo? Paano yung pag-aaral natin? Siguro yung ito na lang ako. Katrabaho. Pwede ba tingnan mo ito na bilihin? Maniningin na sana ako ng upa sa bahay. Pwede pasensya na po, te, kasi kamamatay lang naman namin. Baka pwedeng bigyan mo pa kami ng interview. O sige, pagbibigyan ko kayo ng palugit ng 2 linggo. So siguro At naman dumating na matinding pagsubok kay Norilyn. Samantala, isang kaibigan ang napadalaw kay Norilyn. Balita ko, may problema ka daw ah. Ay, kamamatay lang ng nanay ko. Bakit? Ano bang nangyari? Problema daw kasi may trabaho kasi kung kinukulang sa budget. Ay, ito yun. Tama. Bakas ko sa amin. Ano ka ba yun? So sa kumpanya namin nangangailangan, pwede kitang ipasok doon para makabayad ka sa mga pangangailangan mo. Ayun. Dapat yun. Bukas, tawagan mo ko. Pasok na. At nakapasok nga si Norilyn sa binigay na trabaho ng kanyang kaibigan. At ito na ang kasagutan sa mga problema ni Norilyn upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Parang hindi na kami makapag-aaral. At namuhay sila ng mapayapa at masaya dala ang mga pangarap niya sa buhay. At yan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Norilyn na naulila.